Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, gagawa na naman po tayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So una, naglagay po tayo dito ng 1/4 cup ng sugar, tapos po yung apoy natin sa ating kalan ay sobrang hina lang, and syempre ang gamit natin dyan ay si Gaslight. Tapos po, lulutuin lang natin yung ating sugar hanggang sa makita po natin na natunaw na po iyan or nag-caramelize. Kaya dapat po sobrang hina lang ng apoy para maiwasan din na masunog yung ating sugar dahil magiging mapait na po yung kalalabasan ng ating dessert. Habang hinihintay po natin na mag-caramelize yung ating sugar, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din kayong Instagram, paki-follow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And kung saan ko nabili yung Gaslight na yan, ilalagay ko yan dyan sa ating basket. Check nyo na lang kung magkano para masubukan nyo na rin po si Gaslight. Sobrang ganda po ng product nila. Ang dami ko na yan, pero gusto ko ngayon gamitin talaga yung color white. Matagal din maubos yung gas nila, in fairness. At ayan na nga mga kakusina, nag-caramelize na po yung ating sugar. Ilagay lang po natin to sa isang tabi or iset aside po natin yan bago gawin na po natin yung ating mixture. Habang nakaset aside yung ating kinaramelize na sugar, kakailanganin po natin dito ng 1 cup ng glutinous rice flour. Ilagay lang natin to dito sa ating kasirola, and take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. After nun, kakailanganin na rin po natin dito ng isang sachet or 24 grams itong Mano Magic na leche flan flavor. After adding, haluin lang po muna natin ito ng maigi para mag-combine po yung ating glutinous rice flour pati yung ating jelly powder na leche flan flavor. After nun, kakailanganin po natin dito at least 4 cups ng water. Yan, so ilagay lang po natin to dito lahat. So hahaluin lang po natin ito mga kakusina hanggang sa makita po natin na natunaw ng maigi yung ating mga dry ingredients na glutinous rice flour pati yung ating jelly powder. Para mamaya, 'di ba, kapag natapos na natin tong lutuin, ay talaga namang super soft talaga yung kalalabasan ng ating dessert recipe. Sino nga pala sa inyo ang dessert lover? Say hi Ate Angel sa ating comment box section. And i-comment mo na rin dyan sa ating comment box section kung taga saan ka nanonood. After matunaw ng ating dry ingredients, maglagay lang po tayo dito at least half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. And then, kakailanganin na rin po natin dito ng 1 can itong Marie Condensada. Ito po ay meron siyang 380 grams. And alam nyo ba na ito ang ginagamit ni atin yung Angel dahil isa po ito sa pinakamurang condensed milk na nakita ko sa market. After adding ng ating Marie Condensada, kakailanganin din po natin dito ng Marie Evaporada. Ito po ay meron siyang 380 grams. Dahil po kay Marie, krema sarap at krema sulit. Yan, so kapag napansin niyo na okay na, nahalo na natin ng maigi, wala nang namumuo na dry ingredients, tapos naging okay na rin naman yung paghalo sa ating condensed milk pati sa ating evaporated milk, buksan nyo na yung apoy. So habang hinahalo ko to mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. We used to be frightened and scared to try of things we don't really understand why. We love for a moment, start to cry. We were crazy. Now that the end is already here, we reminisce about old yells and cheers. Even if our last race we never clear. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Don't cry, 'cause it's not the end of everything. I may be miles away, but here's where my heart will stay.
my friends, with you, my friends, with only you. At ayan na nga mga kakusina, kapag nakita nyo po na ganito na po yung consistency ng niluluto nating dessert, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at direct na po natin tong isasalin doon sa ating lagayan na merong kinaramelize na sugar kasi po sobrang bilis lang nitong mag-set or mag-firm. Ayan o, tignan nyo naman kung dito pa lang sa mismong kasirola natin o, sobrang smooth na po, sobrang kinis ng ating mixture. At ayun na nga mga kakusina, isasalin ko lang po dito lahat, tapos hihintayin na po natin yung mag-set or mag-firm. Once na lumamig na yung ating dessert, mapapansin nyo po na kusa na siyang natatanggal dyan sa ating lagayan or sa ating molde. So, itatransfer ko lang to sa aking plato. Tapos, papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy, creamy, and super soft na dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na. Grabe o, tignan nyo yun o, kung gaano ka-creamy o. Diba? Pati ako nawawala sa sarili ko eh. Grabe. At ayan na nga mga kakusina, tapos na po ang ating super creamy and super soft na creamy glutinous flan. Kung nagustuhan mo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, gagawa na naman po tayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So una, naglagay po tayo dyan ng isang sachet or 24 grams ng Menu Magic na buko flavor jelly powder. Bago, nilalagyan ko lang po ito ng 3 cups of water. Kung meron po kayong 3 cups ng buko juice or yung sabaw ng buko, pwede na po na iyon yung gamitin ninyo. After adding ng ating jelly powder, pati ng ating water, hahaluin lang po muna natin ito ng maigi hanggang sa makita po natin na natunaw na yung ating jelly powder. Take note po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag napansin nyo na po na natunaw na yung ating jelly powder, pwede na natin buksan yung apoy sa ating kalan over medium to low heat. So, ganun lang po yung apoy natin para maiwasan po na mabigla yung pagkaluto sa ating jelly powder. So, habang inahalo ko yan mga kakusina at hinihintay po na kumulo yung ating buko jelly mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mo namang mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, yung ginagamit po natin na kasirola, ito po, isang set na yan. Ito yung kanilang saucepan. Ilalagay ko po dyan sa ating basket kung saan ko to nabili. So, pwede nyo i-check yung basket natin kung gusto nyo rin makabili ng ganito kagandang cookware set. So, ito pong ating gas light, yung ginagamit natin na lutuan, ay matagal ko nang ginagamit yan. 'Di ba? Parang kulay red pa ata yung ginagamit ko before, nagkaroon ng yellow. Ito naman yung white. So, ilalagay ko rin yan dyan kung saan nabili yan ni Ate Angel. Alam nyo ba na yung gagawin nating dessert ay meron siyang mangga o yung manggang dilaw? Sobrang mura po ng kilo ngayon nun, kaya naman sulitin nyo na yan, ngayon nyo na gawin to, kaysa kapag nagmahal pa yung manggang dilaw. Kapag kumulo na po yung ating mixture, i-transfer lang natin to dito sa aking lagayan. Tapos po, hihintayin lang natin yung mag-set or mag-firm. By the way, ito nga palang pinagsalinan ko. Ngayon ko lang mai-share sa inyo yan. Sobrang tagal na po sa akin nito. And hindi talaga ako natatakot salinan niya ng mga may init na niluluto ko. Kasi po, talagang na-absorb niya and hindi po yan nagkakrak. So kung gusto niyo yan, ilalagay ko rin yan dyan sa basket para mabili ninyo. Trusted na po yan ni Ate nyo Angel. Sobrang tagal na sa akin nito.
Eto pa nga, alam nyo ba, sobrang dami nag-trend no video sa atin gamit itong aking mahiwagang mixing bowl. Sobrang tagal na rin sa akin ng mixing bowl ko na to. And kung makikita nyo sa lahat ng videos ko, kapag gumagawa tayo ng mga salad, ito yung ginagamit ni Ate nyo, Angel. And ganyan po yan kakapal, kaya solid and talaga namang matagal yan masisira. Tignan nyo naman, halos walang scratch yan eh. Sobrang tibay niyan. And meron din po siyang ganito, kaliit na size. Sobrang dami niyan dyan. Ilalagay ko na lang din sa ating basket kung saan ko to binili. Talaga pong matagal ko na yung ginagamit. And totoo po na matibay yung kanilang product. Dito sa ating mixing bowl, ito na po yung naluto natin at nag-firm na buko jelly. So, ilagay lang natin to dito lahat. After adding ng ating buko jelly, maglalagay lang po tayo dito ng sago na luto na 1 cup. After adding ng ating 1 cup na sago, kakailanganin po natin dito ng hinog na mangga. So, mura na po yung hinog na mangga ngayon. Kaya ilagay nyo na yan dyan at gumawa na kayo ng dessert na ganito habang mura pa yan. And then, maglalagay na rin po tayo dito ng buko. Ito po ay 2 piraso. Nasa sa inyo na kung gusto nyo pang dagdagan. Gusto nyong bawasan. So, pinakayod ko na yan. Tapos, kaya siya nagyayelo, nilagay ko muna siya sa freezer kasi nga, gumawa pa ako ng jelly. So, ilalagay ko to dito lahat since masarap po pagsamahin ang buko, pati yung manggang dilaw. Grabe, ganyan pa lang yung itsura. Katakam-takam na. Kakailanganin na rin po natin dito ng 1 can or 380 grams ng Marie Evaporada. Salin nyo lang yan dito sa ating mixing bowl. Maglagay na rin tayo dito ng 1 can or 380 grams ng all-purpose cream. And of course, kakailanganin din po natin dito ng 1 can ng Marie Condensada. So, ilagay nyo lang yan dyan lahat. Grabe, na-excite na ako sa dessert natin. Nagawa ko to before pero tagal na nun. Gusto ko ulit makatikim kasi nga gumagawa ko nito kapag sobrang mura lang ng kilo ng hinog na mangga. Even yung buko medyo mura ngayon na. Bumalik siya sa 25 pesos. Sa inyo ba mga kakusina, magkano ang kilo ng hinog ng mangga pati ng buko? I-comment nyo na yan sa ating comment box section. Hindi pa dyan nagtatapos dahil kakailanganin pa rin po natin nitong 1 cup ng nata de coco. So ilagay lang natin to dito lahat. Medyo maliit yung mixing bowl ko, no? And of course, kapag napagsama-sama na po nating lahat yung ating ingredients dito sa ating mixing bowl, hahaluin lang po natin ito ng maigi. Tapos po, kapag lumamig na yan, pwede nyo na po yung i-enjoy. Nasa sa inyo din kung patatagalin nyo pa siya sa inyong chiller para po mas kumapal pa yung consistency ng cream. Pero kami po, since paborito namin to at talaga namang inaabangan namin yung mga ganitong klaseng dessert, konting palamig lang sa ref ay okay na sa amin to. 'Di ba? So, ilalagay ko lang to sa aking chiller. Tapos po, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. Grabe, ang bango, ang sarap. Kahit naka-diet ka, mapapatikim ka ng ganitong klaseng dessert. Tignan nyo naman yan. At ayun na nga mga kakusina, tapos na po ang ating easy dessert recipe na mango buko salad. Yan no. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung isa ka din sa buko at mango lover, say hi Angel sa ating comment box section. Grabe, yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Tignan nyo naman yan, nag-uumapaw sa sahog. Palamigin nyo pa yan ha. Ako po, okay na sa amin yung ganito lang kalamig. Pero nasa sa inyo yan kung gaano nyo siya katagal ilalagay sa inyong chiller para po mas malamig, mas masarap. Pwede nyo pa rin pong dagdagan pa yan ng mangga. Nasa sa inyo na po yon kung paano nyo yan didiskartehan. Kung libre yung mangga sa inyo, 'di ba? Bagay na bagay din yan.